Po, mic test, 1275342. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5. Mic test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm sorry I was away for quite a while, but now that we're back here, I hope that you will be continuing to watch this program. Alam, ngayon pong umaga, marami tayong mapapag-usapang napakahalaga, and we want to continue the informative nature of this program para kayo'y maging more in charge ng inyong kalusugan at malaman ninyo sa pamamagitan po ng ating usapan kung paano pangalagaan ang magandang kalagayan ng ating kalusugan. Alam po ninyo, sa umagang ito, kasama natin dito siyempre yung ating sparring partner dito na si Brother Vic Chua para mabigyan tayo ng maraming magandang mensahe kung paano tayo dapat mabuhay ng tama sa paraan na magiging mabuti para sa ating lahat. At saka sa umaga pong ito, ang ating bisita na inanyayahan sa ating programa ay dati na nating suki dito, dati na niyong nadinig. Siya po ay, she is a homeopathic physician, tsaka miyembro po ng American College for the Advancement in Medicine, yung ACAM. Sa Amerika yun. Yun ang American version ng PICAM dito sa atin na medyo gumaya tayo sa kanila. Wala na pong iba kundi si Dr. Marisa Torre, ang ating matalik na kaibigan. Thank you for being with us this morning, Dr. Marisa and Brother Vic. And we will have... Ha? We miss you. Oo nga eh. Na-miss ko na rin kayong lahat yan nanonood. And you don't know how sometimes pagka hindi ka nakakapunta sa programa, na naiisip ko ngayon na, I miss talking to the people and hearing from them and knowing na nakakatulong tayo eh. Ha? Yun ang pinakamahalaga doon. Yun ang layunin ng ating programa. Alright. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagtanda. Ay, alam naman nyo, walang gustong tumanda, di ba? Nobody wants to get old. And kanya lang, sa ating paraan ng pag-iisip na nakagis na natin nung tayong maliit pa, napakatagal na, the one thing that we are saying is, it's inevitable to get old. At saka hindi inevitable na one day, marahil, yayaon tayo lahat, no? Okay. Pero habang merong pong katotohanan yung dalawang ideyang yan, ang kailangan nating isipan, pwede palang tumanda na hindi ka lulugo-lugo at hindi ka parang, para kang invalid na lahat na lang ng problema pumapasok sa katawan mo. And sa ating nasasabi nga dito, sabi ko nga kay Dr. Marisa, alam mo, sinasabi nga nila, sa nalalaman natin ngayon sa siyensya, at saka sa mga iba't ibang paraan ng pagpapagaling o pagbabalik ng kalusugan, sabi nila, pwede ka mabuhay ng 100 na hindi ka may sakit. Alam mo, yung isang matalik na kaibigan ko, yung kanyang ama, yung Mao, he was something like 83, 84 years old. Wala naman siyang ganong karamdaman, malusog. Pero meron nangyari, dinala siya sa ospital, pero nandun siya, he was very conscious and seemed, in reasonably good health. So, nandun yung asawa niya, nag-uusap lang sila, etc. Nag-uusap, nagkikwentuhan, nagtatawanan. Tapos, alam mo nangyari? Sinara na lang niya ang mata niya. Tapos. So, kung ikaw man ay yayaon, hindi ba ganun ang magandang paraan? Ha? Simple, no? Walang pain, walang sakit, walang hirap, walang nararamdaman, magandang humor. Yun, usapan maganda. Tapos, hindi na nga nakapagpaalam, basta sinara na lang yung mata. Chok.
That was it. Peaceful death. Very, very peaceful. Hindi lang yon, hindi nagdusa. Sana, kung tayo ay kailangang magpasalangit na, ganun sana ang magandang paraan, di ba? Okay, pero so, pag-usapan natin ngayong umaga, ano bang kaya natin gawin, Doktora Marisa, para hindi tayo tumatanda sa paraan na ang ating kalusugan kompromisado at wala na tayong ginawa, kundi kayamanin ng mga ospital. At punta sa ospital, labas-pasok ka, laki-laking gastos. Ngayon, ang problema, kung marami kang problema sa kalusugan mo, wala kang pera, kawawa ka naman. Pero marami palang mga remedyo na hindi naman mahal. Alright, una-una, doktora, tanong ko sa iyo, ano ang understanding mo ng pagtanda? Ang pagtanda kasi po, pag nagsisimula na magkaroon tayo ng mga abnormalities o imbalance na sa ating katawan, like yung mga hormones natin, nagkakaroon na ng imbalance yung mga estrogen, progesterone, yung mga testosterone natin, nagsisimula na po tayo dyan ng aging process na. Ano ba, pagka tinanong sa iyo ng tao, ano ba ang hormones? Ano bang function ng hormones? Okay. Napakaganda po. Ang hormones po, ito yung mga chemical messenger sa katawan natin na siya nagbibigay ng katulad sa isang babae. Kung ang bata, magandang hubog pa ng katawan, nandyan yung magagandang hormones natin, like yung estrogen, yung progesterone, testosterone. At balansyado. Oo. Ayun. Pero as we age, ayan na, nagsisimula na magsag yung ating mga skin, yung ating eyesight, nagsisimula na po lumabo, yung ating Inevitable ba yan? Wala bang magagawa para ikaw, maski na anong edad mo, pero maganda ang kutis mo at hindi naman masyadong nagsasag, although there may be some effect simply because of gravitation, no? Kasi the pull of gravity, siyempre, hihila, no? Pero, kailangan ba na, kung ikaw ay 80, mukha kang 100, o kaya ikay 40, mukha kang 50 o 60? Accelerated yun. accelerated yan. Alam mo naman yan, kung minsan makikita mo yung mga tao lumalakad, ay, naku, ito siguro 65. Pero pag lumaro edad mo, 50 po, ang laki ng agwat, no? So, in other words, good health means you probably will not look as old. Yes. And your body is going to be vigorous. Maski na ganitong edad mo, makakagawa ka ng maraming activity na iniiwasan ng lahat ng ibang mga uugod-ugod. Di ba? Alright, so to go back, ito sinasabi mong hormones, doktora, are they just messengers? Because sometimes, sabi nila, hindi lang messenger kasi ang hormone, regulator daw. Ano ba ibig sabihin nila nun? Opo, nagre-regulate din po ng metabolismo natin. Katulad nga ng thyroid, kung maganda ang thyroid function natin, mas maganda ang metabolismo ng katawan natin. In other words, yung production, yung hormone na pinoproduce ng thyroid gland, kung adequate at healthy, then it can go about its regulatory function properly. Alright, go on. Paano, what else aside from hormones? Ano naman kinalaman ng enzymes? Opo. At bakit napakahalaga niyan? Ang enzymes kasi po, kailangan din ng katawan natin kasi meron tayong tinatawag na mga biological deviation sa katawan, sa ating proseso ng pagtanda. So, pag nawawala po itong enzymes na to, mas mabilis po ang aging process kasi yan siya yung catalyst na tinatawag natin, nagpapaganda na reaction sa katawan In other words, natin. may kinalaman sa kagalingan ng proseso o sa efficiency ng proseso. Kanya sinasabi dyan na napakahalaga ng hormones. Ng enzymes. Ngayon, may tanong siyempre ng tao bakit ba yan enzymes at saka hormones na out of balance? Ano ba ang mga rason at paraan ng pamumuhay na nakokompromisa ang hormones? Yan ba dahil lang sa medyo may edad na ako kung talagang natural na ganyan? Pero kung totoo yun, paano kung dumating doon? Ang nangyayari po kasi ngayon, napaka-komplikado na ng buhay natin sa dami ng stress sa trabaho, sa pamilya, sa environment pollutants, ang dami na rin po nagpapastress sa katawan natin. So, ito pong stress na to, malaking factor ang nagagawa doon sa ating pagtanda. Pag-handle din natin ng mga pagkain natin, hindi na maayos yung ating kinakain ngayon. Kung wala nang ginawa, kumain sa fast food, Yes, wala na po talagang sustansya. So, ang kailangan po natin, katulad nga kayo nagkukwentuhan kami ni Brother Vic, na pag-usapan namin yung pinakang hormones ngayon sa plant. Meron sinasabi si Father Vic na present pala sa plant to, lalo-lalo na sa coconut water. Napakagaling pala po nito na anti-aging. So, di ba, Brother Vic, kanina? Okay. When we take a look at that, we've discussed a little bit, konting-konti lang napapag-usapan natin, kaya natin talaga dito yung hormones tsaka yung enzyme. Pero somebody came up ng definition po ng pagtanda daw.
yung kakayahan ng katawan na makontra ang epekto ng what they call free radicals. Ano ba yun? Ano ba yung free radicals na pumupuksa sa ating kalusugan? Katulad lang po na isang mansanas, pag binuksan natin to, madaling nagbabrown. So, yun po yung tinatawag nating free radical reaction. So, ganun din po sa katawan natin. Para tayong isang metal na madaling nasisira, Madaling nagkakaroon ng kinakalawang. kinakalawang. Opo, ganun din po yung proseso sa katawan natin. So, ano yung mga dapat natin gawin? Yung ba tinatawag nilang oxidative stress? Opo. Yan po yun. Alright, pero saan ang gagaling ang mga free radicals? What are the major sources ng free radicals? Kasi yung ba sinasabi, nanggagaling daw yan sa environment. Kasi yung nilalanghap sa pollution ng mga sasakyan, ng kadumihan at lahat, no? So, aside from environment, sabi naman nila, i-confirm mo nga ito, doktora, na yung metabolismo natin, sa kanyang pag-function, nagpo-produce din ng free radicals. Meron din po, opo. Galing po sa labas at saka sa loob ng katawan kasi may proseso nga tayo sa loob din. So kung marami tayong waste na hindi natin nalalabas, mas dumarami po yung mga free radicals doon. Kaya napaka-importante ng cleansing po, inner cleansing ng katawan natin. Okay, sabi nila, nanggagaling din sa kinakain mo. Kung paraan ng pagluluto, ang kasariwaan ng iyong kinakain. Tama po. Kanya, kung minsan mahalaga po yung kakain ka ng sapat na prutas, lalo na for enzyme production, maski na preskong gulay o hilaw na gulay, mahalaga din po yan. Whole foods. Huwag masyadong maraming karne. Balansyado ang ating pagkain. Hindi naman sobra din ang kanin. Habang mayroong sustansya ito, pagka tayo malakas sa kanin, alam nyo nangyayari, lumalaki siya natin eh. Di ba? So, napakadami pa. Tapos, isa pa daw bagay, doktora, kasi na napakahalaga to minimize free radical production in the body is yung buhay na punong-puno ng abala at pag-worry. Punong-puno ng stress. Wala kang ginawa kundi mag-worry tungkol sa anak mo, sa apo mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo. Naku, lalo-lalo na po yun sa trabaho. Kung hindi mo alam kung paano panghawakan ang stress nun so that ang kalusugan mo hindi masyadong naaapekto, ay naku, mapupuno ka ng free radicals. Ngayon, pagka umapam yung free, alam mo kasi isang problema, doktora, napaka-simple. Bago mo maramdaman ang epekto, malala na ang kalagayan ng kalusugan mo. Kasi unti-unti ang trabaho niyan eh. Nung free radical. Yes. Di ba? Kaya dapat nga po ma-prevent natin. Dapat simula pa lang pagkabata, inaayos na natin nutrition, mga bata ngayon, kasi kinakain na puro fast foods. Alam mo, actually, siguro, kung marunong tayo mag-alaga ng ating kalusugan at ng ating katawan, naku, lahat yung mga ibang plastic surgery procedures, hindi mo kailangan. Mape-prevent na. Kasi, palagay mo, katawan mo, walang ginawa, kundi lumaki, lumiit. Talagang luluwag yung balat mo. Kasi po, elastic ang ating balat eh. It can accommodate pag tayo tumaba. Pero pagka payat, na ilang beses nangyari sa buhay mo, luluwag na yung matitira na lang sa iyo mga maluwag na balat, no? Yung sinasabi natin yung free radicals. Pansinin natin na ang katawan natin nag-produce ng dalawang very important antioxidant. Di ba, doktora? Yeah. Yung glutathione Glutathione at saka superoxide aromatase. SOD. Ito ang talagang ginawa ng Panginoon ng ating katawan ay nag-produce kusa. Meron sa yung SOD is what is the one that is used by the body para puksain. Alam ba nyo, meron ding super free radicals. So, SOD is the one that converts that para maging ordinaryong free radical. Tama. Pasok naman ang glutathione at saka ang catalase to neutralize it and to take it out of the body. So yung katawan natin, maaring sasabihin natin, ginawa ng yung designer, yung divine designer, na mayroong ganung klaseng pang-neutralize. That means to say, ang katawan natin nagproduce, yung nasa ating kaligiran, nagbibigay, even yung ang sinasabi ng yung cellphone na meron silang radiation. Yung electromagnetic wave, no?
Pati mga Wala faults. ko panibagong usapan yan, Brother Vic. Pinag-usapan Sorry. natin ang mechanical or electromagnetic waves Yeah. at epekto sa atin. Kasi hindi na Malaking intindihan ng topic tao. Ay, naku, malaking topic. Medyo itatabi natin, pero babalikan natin yan one day sa programa. Tama. Pero, Geopathic stress. dahil sa ganung klaseng na nasa ating kaligiran, no? Dapat iwasan natin. Okay, pero alam mo kasi, Brother Vic, ang daming binigay ng Panginoon para ang kalusugan natin, mapangalagaan natin. Pero dahil sa hindi pa natin natutuklasan at nalalaman, wala tayong magawa. Yun ang problema. Ngayon, katulad po, alam po ninyo, may about little over 100 years ago, ang infant mortality sa panganak, lalo na sa Europa, napakataas. Until somebody decided, sabi niya, hindi, ang gawin ninyo, maghugas kayo ng kamay. Habang pa kayo magpapanganak, malinis ang kamay ninyo. Hindi punong-puno ng mikrobyo, dumi. Yeah. Aba, akalaan ba yung pinuksa ng medical profession yun? That person was so deeply criticized. Yet, ang sinuturo niya, tama, doon mo nakikita na kung minsan, yung mga nagpapanggap na may kakayahang magpagaling o nalalaman, kailangan bukas ang utak, bukas ang isip, sapagkat napakagaling ng Panginoon at napakadaming ikinaloob sa atin. Tama po. Na kung bukas lang ang isip natin, yan po ang nangyayari sa mga araw na ito. Ang dami They don't natin want to open their natutuklasan. eyes. Nagbubukas ang mga mata. Na marami palang paraan ng pagpapagaling na mabuti. Ayan, pumapasok na ang mga text sa atin. 0916-736-1553. Anong mga natural foods ang pwedeng kainin na makakatulong upang ma-prevent ang madaling pagtanda? Naku, kapatid, maghintay ka lang. Yan ang ating kalusugan tip of the day. So, in a little while after the break, babasahin na natin kung ano, kanya maghanda ka ng lapis at papel mo para maisulat mo. Marami yan ha? Okay? Pero yan, always everything in moderation. Balanse at balance ang hinahangad natin na sa iba't ibang mga pagkaing malusog para sa ating katawan ang ating dapat kainin. Pero ngayon, mga natural fruits and substances bibigay namin sa inyo. So please don't go away and keep watching. But get ready to write it down unless you have the ability to tape this program. Na kung tinetape ninyo, pwede nyo pong mapakinggan muli. Alright, ito pa, isa pa. From 0916-736-1553. Ano po ba yung tinatawag na bioidentical hormones? O sige, doktora, ikaw na magsalita. Yan po yung marami ngayon nagtatanong kung anong mga bioidentical hormones. Ito po ay galing sa mga plant extracts po to, na ginagawa nila into cream, na ito ay kamukhang-kamukha po ng pinuproduce ng katawan natin. Or on the molecular. actually, you can take sublingual. Sublingual. Orally, rather. Meron din pong oral, meron din pong sublingual. Meron din cream na nilalagay nila sa arms or over the body. Kasi no? iba-ibang On the parang breast. kung paano ipasok sa katawan Depende yan. po, opo. Diba? Meron kasi po na mas maganda sa kaila cream, meron namang mas na-absorb nila through yung Yung capsule sublingual, injection. for example, diretso na sa dugo yun. Opo. Gawa ng mga blood vessels. Yung tableta, natin. daan mo na sa digestive tiyan. system mo. Opo. So, iba ang mga strengths niya. Pero, alam po ninyo, kasi ang available dati sa allopathic medicine, pag kailangan mo ng hormonal supplementation, lalo na, for example, kung malapit ka na sa iyong menopause, Yes. o kaya naoperahan ka Opo. ng hysterectomy, complete or partial, ang kakayahan ng katawan ngayon na mag-produce ng hormone, kompromisado. So, pagka na-imbalance na yung level of hormones sa inyo, at least limang mga hormones yun na kailangan na aalagaan, at tiyakin na balansyado ang mga proporsyon. Opo. Ngayon, ano ang layunin ng bioidentical hormone? Ang gusto po natin sa bioidentical hormone, yun nga, hindi siya katulad nung galing sa urine ng horse, di ba? Yung Premarin. Yung mga Premarin So, na yun po, galing sa, alam ko yun, galing daw sa kabayo. Kabayo. Wala naman sa kabayo, dapat napapasok sa katawan ng tao Kasi the hormones, the estrogen hormones, especially that come from a horse, is 1,000 times more powerful than human hormone. And it's not meant to be in the body of a human being. That's right. Di ba? Pero yun lang dati ang nalalaman nilang ibigay, pero ngayon nakikita nila, naku, pwede palang humanap din ng hormones mula sa halaman na mas malapit at halos pareho ang structure sa katawan, ng tao. po. Kasi dapat talay tayong kumakain ng halaman. Di ba? So natural sa atin ano yun. So obviously kung makakain natin, ibang compatible with our body. So yun po ang bioidentical hormone. But, doktora,
Hindi ba kailangan pinag-iingatan din yun na hindi naman nasosobrahan ng Kaya ano nga po, ang ginagawa namin po sa clinic, chine-check po namin yung blood or yung saliva for hormone panel. Kailangan pong mabalansya natin ng tama. Ano ba ibig sabihin ng hormone panel? Yung po ang pagtetest either sa inyong laway o sa dugo, na magsasabi po sa doktor kung ano ang level ng bawat isang hormone, no? Estrogen, testosterone, progesterone, estriol, at saka estradiol, para malaman kung ano, tama bang balanse nun. Tama at ayon dun sa resulta. kanilang nadidiscover at nakikita, tsaka sila nagsasabi, sige, kumuha ka ng ganito. Tama po. Tama po. Hindi naman basta-basta Hindi basta-basta ibinibigay. Tinetest muna. Chine-check muna. Kasi tayo ay magsasarili tayo at basta reresitahan natin ang ating sarili na gagawin ko ito at gagawin ko yun. Kasi hindi naman kailangan ng reseta. O reseta kasi natural blood supplement lang. Sige, halabi na tayo. Dapat po well-guided sila kasi meron din pong pwedeng mangyari like vaginal bleeding, baka biglang magkaroon ng bleeding sila. So, dapat pumunta rin po din sila talaga magkonsulta sa doktor. Okay. Ito pa isang tanong at mukhang maraming darating ngayong sa umagang ito. 0939-411-2355. Ano po ba yung sinasabi yung glutathione? Ano po bang ginagawa nito para ma-prevent ang early aging? Okay. Brother Vic, you want to be able to pronounce your thinking about glutathione? Kanina pinag-usapan natin, ginawa ng Diyos ang katawan nag-produce ng glutathione. Ito ay In other words, that is an exogenous meron tayong sarili. Hormone. We produce it, ginagawa ng katawan natin. So, in other words, itong glutathione na ito ay mag-neutralize na yung mga free radicals na nag-produce ng ating katawan. Is it right to say that, because some people claim this, that glutathione is the mother of all antioxidants? Super antioxidants. So, ang nangyayari noon, ang kagandahan nito ay meron akong nakitang isang clinical study diyan sa Toronto University. Yung isang cancer patient na may bukod, in a matter of a short time period, at 30 grams of yung glutathione precursor, Okay, just explain ko na ibig sabihin ng precursor. Yung sustansya na ginagamit ng katawan para mag-produce or to release glutathione. Dahil sa yung katawan, may katawan, kailangan mas marami kaysa sa yung sariling ginagawa. So, you need support from the outside. So, there are two kinds of, yung precursor at saka yung direct intake. Now, yung glutathione is actually to neutralize yung mga free radicals in a way na halimbawa, itong free radical, kung hindi mo ma-neutralize yun, ang mangyayari tuloy ang pagpuksa sa katawan. Tuloy-tuloy, at halimbawa, pagdating sa cells mo, aagawin yung isang electron mo. Ay, anong mangyayari sa cells mo na kinulang na isang electron? No, siyempre, nagiging free radical damage. But let us also explain, yung po ang nature ng free radical. It's what you call a molecule with a missing oxygen element. Na kanyo pinoproduce yan through environment, your eating, your exercise, your metabolism. Ngayon, pag yung free radical po na yan sa katawan mo, kulang ng isang oxygen element, aatakin ito ang healthy molecule. At susubukang nakawin yung oxygen din doon para makompleto siya. So, ang resulta, ngayon, dalawa na ngayon ang iyong free radical. Sira na rin yung isang molecule. At yun po ang nangyayari, tinatawag nating parang domino effect ba? Kayo nagdo-domino pag ginanon ninyo, hindi ba? Tok, lahat, no? Ganun po ang nangyayari, biglang dumadami ngayon lahat na dadagdagan yung mga free radical na yan. So, yan po ang kailangan natin tingnan. At ang trabaho ng glutathione, i-neutralize. I-donate. Alam mo, yung sinasabi ko sa yung Toronto University, yung findings nila, nakita nila, dalawang findings na nakita nila, yung pagkabigay ng yung precursor, abay sa maikling panahon, bukod na wala. How is that possible? No? So, ito ay ang findings ng University of Toronto, Ngayon, anong nangyari? The other side is, nakita nila, ang cancer pala ay living organism. Kailangan din sila ng proteksyon. So, dinanakaw niya ang glutathione na piniproduce ng ating katawan at nagiging defense mechanism para sa cancer. So, pag oras halimbawa, binanata mo ng chemotherapy, ang mangyayari noon, sila ay mag-neutralize.
So, So, hindi ngayon mapupuksa yung so ang nangyari noon, paano isisingawin yung glutathione na ninakaw ng itong organism na defective organism or cancer cell? Ayan. Nakakita din nila nasa Toronto University na pag inintroduce mo itong precursor nito, itong nanggagamit sa cysteine o acetylcysteine, ito ay leach out yung So you see, science has gone so very far. It out ang glutathione from the cancer cells. From the cancer cell. Kaya nagiging very vulnerable. Okay, pwede ngayon mapuksa. So you see how glutathione plays a very important role. Saka usually it's the immune system that will now hit the cancer cell. Correct. Precisely. O macrophage or natural killers. Wala siyang protection. Kaya Yes. Alright, but before we sinisignalan na ako for a break, but I will just want to answer this next question. 0919-707-8794. Is there a way to measure hormones para malaman kung may imbalance? Of course there is. Yung binanggit ko sa inyo, through you go to a clinic that can do it through your saliva or through the blood, or they will extract a little bit of blood. Nasusukat po nila ang content hormone content ng inyong katawan sa ganung paraan at nalalaman nila kung may balance o walang imbalance. Okay, we have to stop for a while at meron tayong ilang paalala. We'll be right back. Don't go away.